Muli tayo po ay magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 30 kabanata ng unang aklat ng Genesis. Ito po ay ang unang aklat ng Lumang Tipan. Ayan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Muli, samahan niyo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Kailangan namin Panginoon na tulungan niyo po kami na maintindihan, maunawaan ang lawak Panginoon ng mensahe mo Panginoon. Dalangin ko Lord, ikaw ang patuloy na mapapurihan sa Espiritu at katotohanan Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo magkaanak. Kung matatandaan niyo po, si Leah, naiinggit siya kay Rachel kasi mahal na mahal siya ni Jacob. No? Samantalang, ito naman si Rachel, naiinggit siya kay Leah kasi marami na siyang anak. And dito po makikita natin no, na ang tao talaga, meron silang hindi yung kawalan ng kakontentuhan. Kasi kung makikita po natin, ang sabi kong kay Leah nga, sabi ni Leah, kung ako'y mamahal lang ng aking asawa, ano po, so magiging masaya siya. Si Raquel naman, ang kanyang himutok is, kung magkakaroon lang ako kahit ng isang anak, magiging masaya ako. So, di ba parang hindi nila alam na kung sila man yung nasa magkabilang sitwasyon, for sure, mararamdaman din po nila yun. Kasi nga, ang tao ganun gusto niya, kung meron siyang mga anak, gusto niya rin, mahal siya ng asawa niya. Siyempre, di ba? At vice versa, ganun po. Pero, dito makikita talaga natin na hindi agad-agad ito ipinagkaloob sa kanila. So verse 2, nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, bakit Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak? So dito po makikita na it sounds rude, no? It sounds very hurtful, no? Yung kanyang way ng pagsasalita, no? Kasi nga, pwedeng dahil sa alam ni Jacob na kung paano yung paghihirap niya. Imagine na 14 years siyang nagtrabaho para kay Raquel dahil sa pagmamahal niya dito. Samantalang wala siyang pinagtrabaho kay Leah even one day, no? So, tapos syempre kumbaga parang ganito yung naging damdamin ni Raquel toward Jacob. So, siguro ito yung reason kung bakit ganito siya nag-response. Ano po? And then sabi po dito, 3, kaya sinabi ni Raquel, kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako sa pamamagitan niya. Kung natatandaan nyo po, ito rin yung ginawa ni Sarah. Ano po? Kay Sarah, ganito din yung kanyang naging remedy. Ano po? So talagang alam nyo po, talagang kung ano yung nakikita ng tao na po na nagiging okay, nagagaya siya nauulit. Ayan. Dahil nga dito sa remedy na to ni Raquel, no, nagkaanak po si Bilha, no, sabi dito, nagdalang tao, ito at nanganak ng lalaki. Panig sa akin ang hato ng Diyos, sabi ni Raquel, dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban niya ako ng anak na lalaki. Kaya Dan ang ipinangalan ko dito. So, yung Dan po, ang ibig sabihin dyan is judgment. Ayan, no? Kumbaga talagang noon time na yon talaga ito yung start ng surrogacy, ano po. Siguro yung panahon natin ngayon, meron lang silang mga papers na kumbaga parang walang hawak yung nanay, no, kundi talagang iti-turn over niya talaga to sa totoong asawa nung lalaki. Kasi talagang sa custom po nila noon ng time ni Sarah, ni Raquel, ano po, na nagawa nila ito. And totoo po na kapag nanganak, considered pa rin yun na anak ni Raquel. No, anak ni Raquel. Though, yun ay anak ni Bilha. So, dito makikita talaga natin, no, yung custom noon ay nangyayari pa rin sa ating kapanahunan ngayon. 7, muling nagdaang tao si Bilha at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Raquel, naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay, kaya tinawag niyang Neftali ang bata. Yung Neftali po, ang ibig sabihin ay wrestle, no? O yung
paglalabanan. Ayan. Kung titingnan po natin, no, kung iisipin naman kay Raquel, paano naman siya mananalo kay Leia? Apat na yung anak ni Leia, samantalang yung sa kanya, sa pamagitan ni Bilha, 2 pa lang. Pero dahil ang thinking ni Raquel is, hindi na magkaanak si Leia Samantalang ito si Bilha, baka pwede pa siya, no, magbibigay pa siya ng anak. So, alam niyo, minsan talaga ganun tayo, no, kapag para lang ma-feed natin yung ating damdamin, no, para kumbaga masatisfy lang natin yung ating damdamin. Sometimes hindi na tayo nakatingin talaga dun sa tamang panimbang, kundi dun na tayo nakatingin dun sa kung paano tayo nagiging masaya. Ayan. Verse 9, nang mapag-isip-isip ni Leia na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Zilpa at nagkaanak ito ng lalaki. Mapalad ako, sabi ni Leia, kaya Gad ang ipinangalan ko sa kanya. Si Zilpa ay muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sabi ni Leia, masayang masaya ako, masaya ang itatawag sa akin ng mga babae, kaya tinawag niyang Asher ang bata. Anihan na noon ng trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan si Ruben ay nakakita ng bunga ng mandragona at dinala niya ito kay Leia na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mandragona, dala ng iyong anak, pakiusap ni Raquel kay Leia. So dito makikita po natin, so dahil nakita nga ni Leia na pwede naman magkaanak yung kanyang alalay or si Zilpa, no, yung kanyang katulong, no, ibinigay niya rin to sa kanyang asawa. So nagkaanak din po ito ng 2, kaya naman masayang masaya siya kasi kumbaga parang nakaabot siya or let's say nakaganti siya kay Raquel, no, doon sa kanyang ginawa. And then dito sa verse 14, sabi dito, nakakita ng mandragona si Ruben. And eto, nakikiusap si Raquel. Alam niyo po yung mandragona, according po doon sa mga scholar sa pag-aaral, ito yung mandragona, parang ito yung bunga na kung saan ay nagbibigay siya ng fertility, no, na para maging fertile ang isang babae. Kaya naman dito makikita natin parang teleserye lang yung buhay ni Leia at saka ni Raquel, kung saan talagang matindi yung kanilang pagtutunggali. Kaya sabi dito sa verse 15, sinagot siya ni Leia, hindi ka pa ba nasisiyahang makuha mo ang aking asawa at ngayon gusto mo pang kunin pati mandragora ng aking anak? Ayan, so dito makikita natin talaga na nagrabe na talaga yung pagtutunggali nila. Sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mandragora sa iyo na si Jacob ngayong gabi. Ayan, so dito makikita po natin, no, na willing talagang ibigay ni Raquel yung asawa niya kapalit ng mandragora. Ganun din pa tayo, no, kapag mayroon tayong gustong makuha is kukunin natin kapalit, no, mahal natin sa buhay. Ano po? So grabe po yung kanilang rivalry dito. Verse 16, gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan. Sinalubong agad siya ni Leia at sinabi, ito naman ang sabi niya, sa akin kasi siping ngayong gabi, si Raquel ay binigyan ko ng mandragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsiping nga sila ng gabing iyon. Imagine niyo po, si Jacob parang sumusunod lang siya, no, dun sa mga nangyayari, kung ano yung gustuhin ng kanyang mga asawa, ano po, parang wala siyang, hindi pwede, ayoko, dito ako, or pagod ako, walang gano'n, no? Kumbaga talaga dito makikita talaga natin na parang kung ano yung sabihin sa kanya ng mga asawa niya, yun yung kanyang ginagawa. And then sabi po dito, so 17, at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leia, nagdalang tao siya, at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Ayan, kaya sinabi ni Leia, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat
Ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. Ayan. Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayon pahahalagahan na ako ng aking asawa sapagkat 6 na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Zebulun. Di nagtagal, nagkaanak naman siya ng babae at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Raquel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki, kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kahihiyan at niloob na ako'y magkaanak. At tinawag niyang Jose ang kanyang anak sapagkat sinabi niyang sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa. So, dito po makikita natin yung term na tinubos ako ng Diyos sa aking kahihiyan. Kasi nga po, nung time na yon talagang ang babae talaga, ang role niya is to bear child, no? So, kapag hindi talaga niya nagawa yung bagay na yon talagang kahiya-hiya siya, no? Sana ganun din yung thinking ng mga Kristiyano, no? Na kapag hindi tayo namumunga, kapag hindi nakikita sa atin yung inaasahan sa atin. Dapat yung feeling din natin talaga is yung pagsusumikap, no, na gumawa ng paraan para tayo po ay makapamunga or tayo ay kaya nito makapanganak, ano po. So talagang though merong mga times na mali yung kaparaanan, pero yung desire ng puso na magampanan yung tungkulin bilang isang babae, bilang asawa, is napakalaking bagay po yon na tinitignan ng Panginoon. And then, makikita din po natin, verse 25, nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko batay sa karanasan ko sa panghuhula, tulad ng pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita. Imagine niyo po na si Laban pala, no, ay manghuhula. Kumbaga talagang dito makikita natin, though ay galing din po siya sa pamilya po ng mga kilalang heroes sa Bible, ano po. Pero meron silang mga practices and meron din silang mga Diyos-Diyosan, no? Meron silang uri ng mga Diyos na sinasamba na hindi po maybe hindi kilala ni Jacob, ano po, bilang sila talaga yung direct na anak ni Abraham, no? So, hindi po ito imposible kasi yung mga magulang ni Abraham talaga is sila po ay according nga po sa ibang pag-aaral, sila ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, ano po. So dito hindi imposibleng mangyari to dahil kaya nga makikita natin si Abraham, sinet apart siya ni Lord para hindi siya makapamuhay ng same ng pamumuhay ng kanyang pamilya. So, ayan. So, verse 29, sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon. Sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin, kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Iwan, ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangan, ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin at mayroon kayong makitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninako ko iyon sa inyo.
Mabuti, iyan ang ating gagawin, tugon ni Laban. Ngunit, ng araw ring iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin, gayon din ang mga tupang itim, at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-aamay lumayo ng may 3 araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Pumunta naman si Jacob sa mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano at binalatan niya ang isang parte upang magmukhang may batik. Yan, inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataon, nag-aasawahan ang mga hayop na napaglihian ang mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisero. So, ibig sabihin, dito po makita natin sa statement dito sa Bible na nagmamatter talaga yung lihi, yung paglilihi, kung ano yung nakikita, yun din yung nagiging resulta. So, talagang makikita natin dito na ito rin yung pinaniniwalaan ng ating henerasyon ngayon. But then, still, mga kapatid, naniniwala pa rin po tayo talaga na si Lord pa rin yung may control ng lahat ng bagay. So, pinapakita lang po dito na sa pamamagitan po ng ginagawa ni Jacob kung paano po nagiging tapat ang Diyos sa kanya, na kung ano yung pinipili niya, yun yung pinagpapala ng Panginoon. Ayan, so sabi po dito, ibinukod niya mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ay laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit, hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang ang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at ang mga kamelyo at asno. So, dito po makikita talaga natin na ginagamitan ng wisdom ni Jacob, even yung kanyang pagtatrabaho. So, tayo pong mga Kristiyano, iba yung pandaraya, iba rin naman yung paggawa ng paggamit ng wisdom, Kaya tandaan po natin, na ang Panginoon ay lagi siya pong nandiyan, to provide all our needs, according to His will. Kaya, kumbaga po, pag ginawa natin ng buong katapatan yung ating mga trabaho, i-bless po talaga tayo ng Panginoon, and hindi niya hahayaan na tayo po ay madaya, Kaya naman talaga makikita natin even sa buhay po ni Jacob, na sa tagal ng kanyang paglilingkod, never siyang pinabayaan ng Panginoon. Kaya ganun din po tayo, maging tapat po tayo sa ating paglilingkod at gamitan natin ng karunungan ang ating mga trabaho, nang sa ganoon, sa huli, si Lord pa rin yung maluluguran sa ating mga ginawa. Kaya sana po pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.